Happy farming! Andito tayo sa taniman natin ng ating lakatan dito sa Senyor Valentin Integrated Farm, kung saan ay nag-intercrops tayo ng ating kalabasa dito sa ilalim ng ating sagingan. At ayan siya, papakita namin sa inyo kung saan nais naming mai-share yung aming technique kung paano tayo magtanim ng mga pananim sa pamamagitan ng buto upang maiwasan natin yung kainin ng langgam yung ating mga buto. Ito yung ating traditional na ginagawa. Bagamat ito ay combine ng modern at saka traditional, dahil yung ating seeds ng kalabasa ay binabad natin dun sa may insecticide na 7, kung saan yun ay para hindi hakutin ng langgam. Pero ganun pa man ay i-combine natin itong ating traditional technique na magsasabog tayo ng sapal sa tabi, sa panabi ng ating halamanan, para nang sa ganon doon mag-focus yung ating langgam sa pangangain ng sapal imbis na kainin yung ating buto. At ayan, umpisahan na ni Cyrus yung paglalagay. So ayan, bali binobroadcast lang yan dito sa tabi ng ating taniman, para nang sa ganon na yung tanim, yung bagong tanim natin na seeds ng kalabasa ay hindi siya kainin ng langgam. Sapagkat kung hindi natin gagamitan ng ganitong paraan, dahil minsan matagal tumubo yung ating seeds ng kalabasa, minsan pagka talagang hindi naulan, bumibilang ng 1 linggong mahigit bago pa siya sumibol. So pag lumipas yung epekto ng ating insecticide, dahil sa tagal ng panahon na hindi siya nagja-germinate, nakakain siya ng langgam. Kaya ikinumbine namin, minabuti namin na i-combine yung traditional sa modern techniques na nagsasabog tayo ng sapal dito sa tabihan ng ating taniman, para doon mag-focus yung langgam. Then kung sakasakali na ating sprayin ng para sa langgam, yun na lang, bawat pinaglagyan niya ng sapal, pwedeng spray natin ng insecticide o ng para sa langgam. So yun yung aming ginagawa dito sa amin sa taniman ng Senyor Valentin Integrated Farm. Nilagyan namin ng intercrops na kalabasa itong aming lakatanan. So ayan, bagamat bagong tanim pa lang siya, ay mapapansin nyo naman na ayan, yung mga hukay. Then ayun, papunta ron. Ito ay upang ma-maximize natin yung ating area, and then para yung ating weeding, yung ating management dito ay ma-maximize natin, hindi lamang yung ating saging ang ating maasikaso, kundi pati na rin yung ating mga tanim na kalabasa. So ayan, sana may natutunan kayo, sana i-share ko. At kung meron kayong available na pinagkudkuran ng nyog, o kaya naman meron kayong makukunan ng sapal na malapit sa inyong lugar, pag magtatanim kayo ng kalabasa o iba pa mang pananim na nilalanggam, mas mainam na i-adapt natin yung gantong techniques. So ito po ay nais ko lang i-share kasi ito ay ranasan na namin, lagi namin ginagawa every time na kami ay magtatanim ng seeds. So ayan, yung hanggang dyan po, kalabasahan yan. Kaya lang, katatanim pa lang namin. Merong ibang nag-germinate na, subalit hindi pa ganong kalalaki. Anong isang araw namin siya generminate, dahil kaya naman medyo bumilis-bilis siya dahil medyo umulan nitong sumunod na araw. So yun lang, hanggang dito na lamang. Maraming salamat and happy farming!